Mga kababae kong OFW sa buong United Arab Emirates na registered voters dito. Kailangan na natin mag-register as OFW online voters mula sa March 20 hanggang May 7, 2025. Dahil kapag hindi tayo nakapag-register as online voters, ay hindi na tayo qualified sa presidential election sa 2028. Ilalabas ng mga Philippine Embassy or ng ating Philippine Embassy ang website or link kung saan tayo magre-register before or mismong March 20, 2025 sa kanilang Facebook page na ilalagay ko sa description ng video na ito. Mga kabayan sa UAE, nakapagparehistro ka ba para sa Halalan 2025? Bago makaboto, huwag kalimutan mag-enroll. Good news, madali lang ito. Narito ang step-by-step guide. Una, alamin kung ikaw ay kabilang sa certified list of overseas voters. Sunod, mag-enroll gamit ang official link na ibibigay. Ihanda ang mga sumusunod: active email address, active phone number, Philippine passport at mabilis na internet connection. Siguraduhin tama ang lahat ng detalye. O di ba madali lang, hindi tatagal ng isang tasa ng kape. Enrollment starts from March 20 until May 7, 2025. Huwag itong palalampasin kabayan, kung hindi ka mag-enroll, sayang ang boto mo. Sobrang duda ako sa gagawing online voting na ito dahil first time in history sa pagboboto sa Pilipinas or botohan ng eleksyon sa Pilipinas ay ngayon lang mangyayari ang online. Dahil napakaraming issue ngayon ng dayaan tulad na lang nung sa Lotto sa Pilipinas na nung naging online ay halos araw-araw or weekly ay may nananalo. Na sana wag naman madaya ang ating mga boto. Kaya sa mga OFW dito sa United Arab Emirates na registered voters as overseas voters, ay kailangan na natin mag-register as OFW online voters na magsisimula yan sa March 20, 2025 na magtatapos sa May 7, 2025 sa website or link na ilalabas ng Philippine Embassy sa kanilang Facebook page na ilalagay ko sa description ng video na ito. Sa mga nagtatanong naman na nasa iba't ibang bansa ngayon, bisitahin nyo ang Facebook page ng Philippine Embassy nyo dyan dahil dyan sila naglalabas ng mga anunsyo. Pati nga ang Philippine Embassy sa bansang Canada ay online voting na rin ang sinusulong. At nakatakda na raw sa May 12 ang general election sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, online na ang pagboto ng overseas Filipino voters. Ang mga importanteng petsa at mga hakbang na dapat tandaan ng mga Pinoy abroad para makibahagi sa pagpili ng mga lider ng Pilipinas. Sa report ni Rhea Santos. Kaya good news sa lahat ng kababayan natin abroad sa panahon ng halalan. Sa darating na 2025 national elections, ginawang mas accessible at madali ang pagboto ng mga Pilipino overseas voters. Pwede na kayong bumoto online. Pagsapit ng March 20, magsisimula na ang pre-enrollment para makaboto online ang mga rehistradong overseas voters sa general election ng Pilipinas. Ang pre-enrollment bukas hanggang May 7. When we say pre-enroll, that means you will have to create your own account, COMELEC account, create your own password, and then once you have secured an account, a personal account, then COMELEC will give instruction how to cast your votes online. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na boboto ang overseas Filipinos online. Bago sumapit ang March 20, siguraduhin daw na ang inyong pangalan ay nasa listahan ng Certified List of Overseas Voters o CLOV. Pumunta sa website ng inyong konsulado para makita ang listahan. Kung verified na nasa listahan ang inyong pangalan, abangan ang link na ilalabas ng konsulado sa March 20 para kayo ay makapag-pre-enroll. To pre-enroll, you need to have your Philippine passport at hand because I think they will need to find some valid identification for you. If you don't have an email address, then create your own email address. You cannot use other people's email address. For example, nanay ko, hindi niya pwedeng hiramin yung aking email account. Bawat overseas voter dapat may sariling email address. Di pwedeng humiram ng email ng iba. Mag-isip na rin ng password na gagamitin. Kung may hamon ng pag-setup ng account, maaaring pumunta sa konsulado sa pre-enrollment period para mabigyan ng gabay. Magse-setup ng kiosks para matulungan ang mga D-Tech savvy tulad ng mga senior. May 12 ang general election sa Pilipinas. Pero para sa mga Pinoy abroad, pagsapit ng April 13, maaari na kayong bumoto online. They are given 1 month
voting period. So that 1 month will start April 13 up to May 12, 4 a.m. They can vote for 12 senators and 1 party list. If you don't vote now, then there is a probability that next election your name will not be listed in the list of registered voters. And remember, the next election, 2028, is presidential election. Higit 67,000 ang rehistradong botante sa buong Canada. Sa gitna ng malaking pagbabago sa overseas voting ngayong taon, umaasa ang mga konsulado na makikibahagi ang lahat dahil nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipinas sa boto ng bawat Pilipino. Kapag nilabas na ng Philippine Embassy dito sa United Arab Emirates ang website or link kung saan tayo mag-i-enroll as online voters, ay gagawin ko ng tutorial kapag nakapag-register na ako. At dapat hawak nyo ang inyong passport at dapat registered voters kayo na dati dito sa United Arab Emirates para makapag-enroll kayo as online voters.